Sa mabuting balita ngayon, ipinapakita ni Jesus kung sino si Juan Bautista sa plano ng kaligtasan at kung paano tumutugon ang tao sa paanyaya ng Diyos. Sinabi ni Jesus, sa mga isinilang walang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. Napakataas na papuri ito mula mismo sa Panginoon. Ibig sabihin, si Juan ay hindi lamang isang propeta. Siya ang pinakadakila sa lahat ng mga propeta. Ang tulay mula sa lumang tipan patungo sa bagong tipan. Siyang nagdala ng liwanag na nagbukas ng daan kay Kristo. Ngunit agad din sinabi ni Jesus na ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay mas dakila kaysa kanya. Hindi nito binabago ang kadakilaan ni Juan. Sa halip, ipinapakita nito ang mas malaking biyaya na dala ng pagdating ni Jesus, ang mismong pakikibahagi sa buhay ng Diyos. Si Juan ay tagapaghanda. Tayo sa pamamagitan ng binyag ay bahagi ng mismong kaharian na kanyang hinanda. Dito makikita natin na ang tunay na dakila ay hindi ang pinakamarunong o pinakamatapang, kundi ang pinakanakikiisa sa Diyos. Sinabi rin ni Jesus na ang kaharian ng Diyos ay dumaranas ng karahasan at inaagaw ng mararahas. Hindi ito tungkol sa pisikal na karahasan, kundi sa pagiging masugid, determinado, at handang magpagod upang makamit ang kaharian ng Diyos. Sa madaling salita, ang pananampalataya ay hindi para sa mga tamad o walang ginagawa. Kailangan ito ng tapang, pagpupursigi at pagtalikod sa sarili. Ang sinumang nais maging tapat kay Kristo ay dapat ding handang makipaglaban sa tukso, sa kasalanan at sa katamaran ng puso. At pagkatapos, sinabi ni Jesus patungkol kay Juan Bautista, kung maniniwala kayo, siya ang Elias na darating. Hindi ibig sabihin na si Juan Bautista ang muling pagkabuhay ni Elias, kundi tinutupad ni Juan Bautista ang misyon ng isang propeta na naghahanda para sa pagdating ng Mesiyas. Siya ang tinig na sumisigaw sa ilang, nag-aanyaya para sa pagbabalik loob, nagbubukas ng puso, at nag-aanyaya para sa pagbabago. Kaya't ang huling salita ni Jesus ay mahalaga. Ang may pandinig ay makinig. Hindi lahat na nakikinig ay tumutugon. Hindi lahat ng tumutukoy kay Juan Bautista bilang propeta ay nakikita si Jesus bilang tagapagligtas. Sa ating panahon ngayon, napakaraming mga tinig ang nag-aanyaya sa atin na tumalikod sa Diyos. Ingay ng mundo, pagod ng buhay, tukso ng kasalanan, at pagkalunod sa mga material na bagay. Ngunit may tinig pa ring nananawagan sa atin tulad ni Juan Bautista. Tinig ng konsensya, tinig ng ebanghelyo, tinig ng kumakatok na Panginoon. Ang tanong, handa ba tayong makinig? Ang ebanghelyo ngayon ay nag-aanyaya na maging masigasig tayo sa pananampalataya. Hindi sapat ang makinig, kailangan nating tumugon. Hindi sapat ang magdasal, kailangan nating magbago. Hindi sapat na makilala si Kristo, kailangan nating sumunod at isabuhay ang kanyang aral. Kung si Juan Bautista ay naging tinig para kay Kristo, tayo rin sana ay maging tinig para sa iba, sa ating pamilya, trabaho at komunidad, sa ating pagiging tapat, mapagpakumbaba at mapagmahal. Naway makita rin ng iba ang Mesiyas na siyang liwanag at tagapagdala ng pag-asa sa ating buhay. Sa ating pagiging tapat, mapagpakumbaba at mapagmahal, naway makita rin ng iba ang Mesiyas na siyang liwanag at pag-asa ng ating buhay.